Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang buong inspection yard ng umagang iyon. Isang lumang truck, kulay abo at puno ng kalawang, ang nakaparada sa gitna ng malawak na bakuran ng isang malaking kumpanya ng logistics. Para sa karamihan, isa lang itong sirang makina, walang halaga, walang kwento, at tiyak na ipapadala na sa junkyard. Ngunit hindi alam ng lahat. Ang truck na iyon ang magiging sentro ng pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng kumpanya. 20 inhinyero ang inimbitahan. 20. Mga eksperto sa makina, structural engineering, electrical systems, at safety compliance. Lahat sila may matataas na titulo, magagarang resume, at maraming taon ng karanasan. Isa-isa nilang sinuri ang truck. Isa-isa rin silang umiling. Wala namang kakaiba, sabi ng isa. Normal na pagkasira lang, dagdag ng isa pa. Sayang lang ang oras, bulong ng pangatlo. At halos doon na sana matatapos ang lahat. Hanggang sa dumating siya. Ang lalaking hindi pinapansin. Ang pangalan niya ay Mateo Cruz. Hindi siya kilala. Hindi siya sikat. At higit sa lahat, hindi siya kabilang sa 20 pangunahing inhinyero. Sa katunayan, si Mateo ay isang contract engineer lamang, tinawag sa huling minuto dahil kulang ng isang tao. Wala siyang mamahaling suit. Simpleng polo lang, luma ang sapatos, at may bakas ng grasa ang mga kamay. May ilang inhinyero ang napatingin sa kanya mula ulo hanggang paa at napangisi. Sigurado ka bang engineer yan? Pabulong na tanong ng isa. Hindi umimik si Mateo. Sanay na siya. Ang simula ng inspeksyon. Lumapit si Mateo sa truck. Hindi agad siya humawak. Hindi agad nagbukas ng hood. Tumayo lang siya roon. Tahimik. Nagmamasid. Tinitigan niya ang gulong, ang chassis, ang mga tornilyo, at ang pattern ng kalawang. Parang may binabasa siyang lihim na hindi nakikita ng iba. Lumipas ang 5 minuto. 10 minuto. May nainip. Uy, gagalaw ka pa ba? Tanong ng isang senior engineer na halatang nairita. Ngumiti si Mateo. At gagalaw na po ako, mahinahon niyang sagot. Isang ibang paraan ng pagtingin. Habang ang iba ay nag-focus sa makina, si Mateo ay dumapa sa ilalim ng truck. Anong ginagawa niya? May problema ba sa ilalim? Sinuri na iyan kanina. Ngunit may napansin si Mateo. Isang hindi pantay na weld sa gitnang bahagi ng frame. Hindi ito factory weld. Hindi rin ito ordinaryong repair. Masyado itong maingat. Parang may sinadyang itago. Ang detalye ang hindi nakita ng iba. Tinawag ni Mateo ang pansin ng lead inspector. Sir, pwede po bang tignan ninyo ito? Lumapit ang lead inspector, medyo may pag-aalinlangan. Ano yan? Itinuro ni Mateo ang weld. Hindi po ito original na disenyo. Nagkibit balikat ang inspector. Maraming truck ang nere-repair. Tumango si Mateo. Opo. Pero hindi ganito ang repair kung sira lang ang bakal. Tumahimik ang paligid. Mas malalim na pagsisiyasat. Humingi si Mateo ng portable scanner. May ilan ang nagtaasan ng kilay. Para sa isang simpleng truck. Sobra naman. Ngunit pinayagan siya. Ilang segundo lang. Nag-iba ang itsura ni Mateo. May nakita siya sa screen. Ang hindi inaakalang laman. Sa ilalim ng frame, may double-layer structure. Ibig sabihin, may nakakubling espasyo. Isang lihim na compartment. Imposible ito, bulong ng isang engineer. Bakit may ganito? Tanong ng isa pa. Tahimik si Mateo. Pero mabilis ang tibok ng puso niya. Dahil alam niya, hindi ito aksidente. Ang simula ng kaguluhan. Ipinahinto agad ang inspeksyon. Tinawag ang management. Tinawag ang seguridad. Ang truck na akala nila ay walang halaga, ay biglang naging high-priority investigation. At lahat ng mata ngayon ay nakatingin kay Mateo. Ang lalaking halos walang pumapansin kanina. Isang tanong ang bumabagabag sa lahat. Bakit may lihim na compartment ang truck? Ano ang itinago rito? At bakit si Mateo lang ang nakapansin? Ngumiti ang isang executive pero halatang kinakabahan. Mateo, saan mo natutunan yan? Huminga ng malalim si Mateo.
Sa karanasan po, sagot niya. Ngunit hindi niya sinabi ang buong kwento. Title, sinuri ng 20 inhinyero ang truck, ngunit siya lamang ang nakahanap ng detalye na nagpabago sa lahat. YouTube opening line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Unti-unting bumukas ang nakatagong compartment sa ilalim ng truck. Isang mahabang tunog ng bakal ang umalingganggaw sa buong inspection yard. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Parang kahit ang hangin ay natigil. Si Mateo ay nakaluhod pa rin sa tabi ng truck. Nakatutok ang mga mata niya sa loob ng madilim na espasyo. At doon, may nakita siya na hindi niya inaasahan. Hindi karaniwang nilalaman. Hindi ito pera. Hindi rin armas. Kundi, mga blueprint. Makakapal na papel, maayos na nakatiklop, at may mga selyo ng isang malaking international engineering firm, isang kumpanyang matagal nang nagsara matapos masangkot sa isang misteryosong iskandalo. Bakit may blueprint dito? Anong klaseng blueprint yan? Para saan? Sunod-sunod ang tanong. Kinuha ng lead inspector ang isa at binuksan. Napakunot ang noo niya. Ang nakaraan na bumalik. Ito ang disenyo ng isang high-load transport system, bulong niya. Nagkatinginan ang mga inhinyero. Hindi ba't illegal yan? Project yan na ipinagbawal. Akala ko nasunog na lahat ng dokumento. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Dahil kilala niya ang mga disenyong iyon. Hindi dahil sikat ang proyekto. Kundi dahil may personal siyang koneksyon dito. Isang alaala mula sa nakaraan. Biglang bumalik sa alaala ni Mateo ang kanyang ama. Isang tahimik na inhinyero. Hindi mayaman. Hindi sikat. Pero brilliant. Noong bata pa si Mateo, madalas niyang nakikitang gumuguhit ang ama niya ng mga disenyo sa mesa, kahit gabi na. Para saan yan, tay? Tanong niya noon. Ngumiti lang ang ama. Para sa mas ligtas na kinabukasan. Isang araw. Hindi na umuwi ang ama niya. At makalipas ang ilang linggo. Balitang isinara ang kumpanya. Nasunog daw ang gusali. Nasunog daw ang lahat ng papeles. Pero heto sila ngayon. Buhay. Ang lihim na hindi dapat malaman. Mateo, biglang tawag ng isang executive. Kilala mo ba ang mga to? Saglit siyang natigilan. Kung magsasabi siya ng totoo, maaari siyang madamay. Kung magsisinungaling siya, mananatiling nakatago ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Opo, sagot niya. Kilala ko. Biglang uminit ang paligid. Reaksyon ng lahat. Kilala mo. Paano? Bakit hindi mo sinabi kanina? Dahil hindi po ako tinanong, mahinahon niyang sagot. May ilan ang nainis. May ilan ang natakot. Ang isang senior engineer ay sumingit. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang mga disenyong yan? Tumango si Mateo. Opo. Alam ko rin po kung gaano sila kahalaga. Masusing pag-aaral. Ipinadala ang mga blueprint sa conference room. Ipinatawag ang mas maraming eksperto. Habang ang iba ay nagdedebate. Si Mateo ay tahimik na tumitingin sa bawat detalye. May napansin siyang kakaiba. Isang maliit na marka sa gilid ng papel. Isang simbolo. Simbolo ng ama niya. Isang nawawalang piraso. Hindi ito kumpleto, biglang sabi ni Mateo. Napatingin ang lahat sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Ito ay bahagi lang ng mas malaking disenyo, paliwanag niya. May kulang. Nasaan? Tanong ng lead inspector. Tumingin si Mateo sa truck. Nandoon pa. Pagbabalik sa truck. Muling binalikan ang truck. Mas masinsinan na ang inspeksyon ngayon. May mga sensor. May mga scanner. May mga kamera. At doon nila nakita ang ikalawang lihim. Isang micro-compartment sa loob ng unang compartment. At sa loob nito, isang lumang hard drive. Ang nilalaman ng hard drive. Kinabit ito sa isang secure computer. Nag-load ang files. At isa-isang lumabas ang mga video, dokumento at recordings. Mga meeting. Mga babala. Mga pagtutol. At isang pamilyar na mukha.
Ama ni Mateo. Ang katotohanan. Sa video, malinaw ang boses ng ama niya. Ang proyektong ito ay hindi handa. Kung ipipilit ninyo ito, may mamamatay. Tahimik ang lahat. May sumunod na video. Tinanggihan nila ang aking ulat. Pinapatahimik nila ako. At ang huling video. Kung may makakita nito, pakisabi sa anak ko. Huwag siyang sumuko. Hindi napigilan ni Mateo ang luha. Morales ay kapangyarihan. Nagkagulo ang meeting. May gustong itago ang impormasyon. May gustong isa publiko. May natatakot sa posibleng demanda. Kung lalabas ito, babagsak ang reputasyon ng marami, sabi ng isang executive. Tumingin si Mateo sa kanila. Pero kung hindi, mas marami ang masasaktan. Ang desisyon. Nagpulong ang board. Mahabang oras ng diskusyon. Sa huli, isang tanong ang ibinalik kay Mateo. Ikaw ang nakahanap. Ikaw ang may koneksyon. Ano ang gagawin natin? Huminga siya ng malalim. Ilabas ang katotohanan, sagot niya. Simula ng pagbabago. Sinimulan ang internal investigation. Tinawag ang mga otoridad. Muling binuksan ang lumang kaso. At si Mateo, mula sa hindi pinapansin na contract engineer, ay naging key witness. Ngunit hindi pa tapos. Habang akala ng lahat ay tapos na ang panganib, may isang anonymous email ang dumating. Isang babala. Itigil ninyo yan o may mawawala sa inyo. Napatingin si Mateo sa screen. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Title, sinuri ng 20 inhinyero ang truck, ngunit siya lamang ang nakahanap ng detalye na nagpabago sa lahat. YouTube opening line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang opisina ni Mateo ng gabing iyon. Tanging ilaw ng computer screen ang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang binabasa ang anonymous email. Itigil niyo yan o may mawawala sa inyo. Walang pangalan. Walang pirma. Pero malinaw ang mensahe. Isa itong banta. Ang bigat ng babala. Umupo si Mateo at ipinikit ang mga mata. Hindi na ito simpleng kaso ng engineering. Hindi na ito tungkol lang sa isang truck. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sa mga taong ayaw mabunyag ang nakaraan. At sa mga lihim na kayang pumatay ng katotohanan. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ama sa mesa. Tay, tama ba ang ginagawa ko? Bulong niya. Ang pagsisimula ng investigasyon. Kinabukasan, maagang nagtipon ang management at mga otoridad. Kasama na ngayon ang Anti-Corruption Unit at Special Investigators. Ang truck ay isinailalim sa full forensic inspection. Bawat ternilyo. Bawat kawad. Bawat marka ng bakal. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Mateo. Hindi na bilang simpleng engineer, kundi bilang taong may hawak ng susi sa katotohanan. Mga mata sa likod. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng gusali, ramdam niya ang mga tingin. May mga taong umiwas. May mga taong napangiti pero pilit. At may isang lalaking nakaitim na suit, na palaging naroon sa malayo. Tahimik. Mapagmasid. Hindi niya kilala ang lalaki. Pero alam niyang hindi ito aksidente. Unang pag-atake. Isang linggo matapos ang email. Biglang nagloko ang preno ng sasakyan ni Mateo habang pauwi siya. Buti na lang at mabagal ang takbo. Buti na lang at may bakanting kalsada. Pero malinaw ang resulta ng inspeksyon. May sadyang nagtanggal ng safety pin. Hindi na ito babala lamang. Isa na itong aksyon. Galit at takot. Gusto ka nilang takutin, sabi ng investigador. Gusto nilang umatras ka. Napatingin si Mateo sa kanila. Hindi po ako aatras. Sigurado ka ba? Tanong ng isa. Delikado na to. Tumango si Mateo. Mas delikado po kung manahimik. Ang hindi nakikitang pattern. Sa gitna ng investigasyon, may napansin si Mateo na hindi napapansin ng iba. Ang lahat ng blueprint. Ang lahat ng pagbabanta. Ang truck mismo. Lahat ay may iisang koneksyon. Isang dating proyekto ng gobyerno.
na opisyal na kinanselat. Ngunit lihim na itinuloy sa ibang anyo. At ang track, isa lamang pala ito sa maraming tagapagdala ng ebidensya. Iba pang mga track. Sinuri ang records. May 16 pang track na may parehong serial pattern. Isa-isa silang hinanap. Isa-isa ring natuklasan ang katotohanan. May mga truck na nawala. May mga truck na nasunog. At may mga truck na biglang naibenta. Parang may naglilinis ng bakas. Ang revelasyon. Sa isang lumang warehouse, nakita nila ang isa pang truck. Mas luma. Mas sira. Ngunit pamilyar ang disenyo. At sa loob nito, mga buto ng tao. Tumigil ang oras. Ito na ang patunay na hindi na kayang itago ang lahat. Ang bigat ng katotohanan. Lumabas sa balita ang kaso. Uminit ang social media. Naglabasan ang mga dating empleyado. Isa-isa silang nagsalita. Pinatahimik kami. Tinakot kami. May mga nawala. At sa gitna ng lahat ng iyon, pangalan ni Mateo ang paulit-ulit na binabanggit. Ang alok. Isang gabi may dumalaw kay Mateo. Isang mataas na opisyal. May dala siyang alok. Isara mo ang bibig mo, sabi nito. Bibigyan ka namin ng posisyon, pera, proteksyon. Tahimik si Mateo. At kung tumanggi ako, tanong niya. Umiti ang opisyal. Hindi ko irerekomenda. Ang alaala ng ama. Naalala ni Mateo ang ama niya. Ang kanyang prinsipyo. Ang kanyang sakripisyo. Kung tatanggapin niya ang alok, para na rin niyang itinakwil ang lahat ng iyon. Tumayo siya. Hindi po ako nabibili, sagot niya. Simula ng huling laban. Kinabukasan. Ibinigay ni Mateo ang lahat ng file sa media at korte. Walang itinatago. Walang piniling panig. Kasabay nito, sinimulan ang mass arrest. Mga opisyal. Mga executive. Mga fixer. Isa-isa silang bumagsak. Ngunit may kapalit. Kinailangan pumasok si Mateo sa protective custody. Wala nang normal na buhay. Wala nang tahimik na araw. Ngunit sa bawat balitang lumalabas, alam niyang may saysay ang lahat. Isang liwanag. Isang umaga. Nakita ni Mateo ang balita. Lumang proyekto tuluyang isinara. Mga biktima bibigyan ng hustisya. Napaupo siya. Tahimik. Pagod. Ngunit payapa. Title, sinuri ng 20 inhinyero ang truck, ngunit siya lamang ang nakahanap ng detalye na nagpabago sa lahat. YouTube opening line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Akala ng lahat ay tapos na ang laban. Nasa kulungan na ang mga executive. Nakansela na ang lihim na proyekto. Nakilala na ang mga biktima. Ngunit si Mateo, alam niyang hindi pa tapos. Dahil sa bawat investigasyon, laging may isang pangalan na hindi binabanggit ng malakas. Isang pangalang parang multo. Laging nasa likod ng lahat. Pero kailanman, hindi humaharap sa liwanag. Ang lalaking walang mukha. Sa mga dokumentong nakuha, may palaging pumipirma gamit ang inisyales lamang. Ariu ni. Walang buong pangalan. Walang litrato. Walang opisyal na posisyon. Ngunit tuwing lumilitaw ang KFD, may nangyayaring masama. Mga ulat na binubura. Mga saksi na biglang nawawala. Mga kaso na biglang isinasara. Isang nakakatakot na realisasyon. Habang binabasa ni Mateo ang mga file sa safe house, may napansin siyang pattern. Lahat ng desisyon na pumabor sa lihim na proyekto ay may basbas ng iisang opisina. Office of National Infrastructure Security. Napahinto si Mateo. Kung tama ang iniisip niya, ang kalaban nila ay hindi lang isang tao. Isa itong buong sistema. Isang babala mula sa loob. Isang gabi, may lihim na mensahe ang dumating sa encrypted phone. Hindi ka dapat umabot dito. Pero nandito ka na. Kung gusto mong mabuhay, huminto ka na. Walang sender. Ngunit may kasamang attachment. Isang lumang larawan.
Ang mukha sa likod ng anino. Nang buksan ni Mateo ang larawan, parang may humigpit sa kanyang dibdib. Isang lalaking nasa edad 50. Matikas. Nakabarong. Napapalibutan ng mga general at politiko. At sa ilalim ng larawan, isang pangalan. Rafael Valmonte. Ang pinakamakapangyarihan. Si Rafael Valmonte ay hindi ordinaryong opisyal. Isa siyang pangunahing advisor ng gobyerno. Utak ng maraming malalaking proyekto. At tinatawag ng media bilang The Silent Architect of Progress T. Isang bayani sa mata ng publiko. Ngunit sa mga file ni Mateo, isa siyang bangungot. Ang katotohanang masakit. May isang video sa hard drive na hindi pa napapanood ni Mateo. Binuksan niya ito. Lumabas ang mukha ng kanyang ama. Pagod. Mas matanda. Takot. Kung pinapanood mo ito, anak. Ibig sabihin ay nabigo ako. Huminga si Mateo. Si Rafael Valmonte ang nag-utos. Hindi siya pumapayag na itigil ang proyekto. Sabi niya, ang kaunting buhay ay maliit na halaga para sa kaunlaran. Nanginginig ang kamay ni Mateo. Ang tunay na pumatay sa ama niya. Hindi aksidente ang pagkawala ng ama niya. Hindi sunog. Hindi kapabayaan. Isa itong planadong pagpatay. Na tinakpan ng papeles at pirma. At ang pirma ay kay Rafael Valmonte. Galit, takot at katotohanan. Sumiklab ang galit kay Mateo. Ngunit mas nangingibabaw ang isang bagay. Pananagutan. Kung mananahimik siya ngayon, wala nang ibang magsasalita. Ang pinakamapanganib na hakbang. Nakipag-ugnayan si Mateo sa isang international watchdog group. Isinumite niya ang lahat ng ebidensya. Mga video, mga blueprint, mga pirma, at isang detalyeng hindi inaasahan ng lahat. Ang track ay prototype lamang. May mas malaking bersyon ng proyekto na aktibo pa. Ibig sabihin, may paparating na sakuna. Oras ang kalaban. Ayon sa mga dokumento, may isang pasilidad na 3 araw na lang ang layo sa activation. Kapag ito'y gumana, libu-libong buhay ang malalagay sa panganib. At si Rafael Valmonte ang maihawak ng huling switch. Ang desisyon ni Mateo. Lumapit sa kanya ang isang ahente. Kung ilalabas natin to, magkakagulo ang bansa. Tumingin si Mateo sa kanya. Kung hindi, mas maraming mamamatay. Tahimik ang ahente. Tama ka, sagot niya. Pagputok ng katotohanan. Sa loob ng 24 oras, sumabog ang balita sa buong mundo. Top government advisor linked to secret deadly project. Nagkagulo ang publiko. Nagprotesta ang mga tao. Naglabasan ang mas maraming saksi. At sa wakas, naglabas ng pahayag si Rafael Valmonte. Ang huling ngiti. Sa press conference, nakangiti siya. Kasinungalingan ang lahat, sabi niya. Isang engineer lang yan. Walang kredibilidad. Napatingin si Mateo sa G. Hindi pa tapos, bulong niya. Title, sinuri ng 20 inhinyero ang track, ngunit siya lamang ang nakahanap ng detalye na nagpabago sa lahat. YouTube opening line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang safe house ng gabing iyon. Tahimik. Pero mabigat. Sa mesa sa harap ni Mateo, nakalatag ang huling ebidensya. Isang maliit na bagay lamang ito sa unang tingin. Isang encrypted audio file na nakaimbak sa parehong hard drive na itinago sa track. Ito ang huling alas. At marahil, ang pinakadelikado, ang detalyeng kayang bumagsak ang lahat. Matagal nang alam ni Mateo na may kulang. May mga video, may mga blueprint, may mga pirma, pero kulang ang direktang utos. Kulang ang sandaling maririnig mismo ang tinig ni Rafael Valmonte na umaamin. At iyon ang laman ng audio file na iyon. Isang babala bago buksan. Lumapit ang ahente ng International Watchdog. Kapag inilabas mo yan, sabi niya, wala nang balikan.
Hindi ka na simpleng witness. Magiging target ka. Tahimik si Mateo. Matagal na niyang alam iyon. Ang boses mula sa nakaraan. Pinindot niya ang play. May ilang segundo ng static. Pagkatapos, isang pamilyar na boses. Malalim. Kalmado. May otoridad. Boses ni Rafael Valmonte. Hindi tayo pwedeng umatras. Kung may mamamatay, collateral damage iyon. Nanigas ang katawan ni Mateo. Ang pag-amin. Nagpatuloy ang audio. Tanggalin ang engineer na iyan. Masyado siyang maraming tanong. Siguraduhin niyong mukhang aksidente. Napaupo si Mateo. Wala nang duda. Wala nang interpretasyon. Ito ang kumpirmasyon. Ito ang katapusan ng kasinungalingan. Oras ng desisyon. Ilalabas ba natin, tanong ng ahente. Lumapit si Mateo sa bintana. Tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod. Lungsod na muntik ng masira. Dahil sa kasakiman ng ilan. Opo, sagot niya. Ngayon na. Ang pagsabog ng katotohanan. Sa loob ng isang oras. Kumalat ang audio sa buong mundo. Television. Social media. International news. Top government advisor caught on audio ordering cover-up and murder. Wala nang depensa. Wala nang paliwanag. Pagbagsak ng isang higante. Kinabukasan. Isinilbi ang warrant. Sinubukang tumakas ni Rafael Valmonte. Ngunit huli na. Sa harap ng kamera. Ang lalaking dating makapangyarihan. Ay nakaposas. Tahimik. Walang ngiti. Hustisya para sa lahat. Muling binuksan ang lahat ng kaso. Mga biktima ay kinilala. Mga pamilya ay humarap sa korte. Ang lihim na proyekto ay tuluyang winasak. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na binanggit ng media. Mateo Cruz. Ang presyo ng katotohanan. Ngunit hindi lahat ay tagumpay. Kinailangan ni Mateo na magpalit ng pangalan, magpalit ng tirahan, maglaho sa mata ng publiko. Hindi na siya pwedeng bumalik sa dating buhay. Isang tahimik na pamamaalam. Bago tuluyang mawala, dumalaw si Mateo sa puntod ng kanyang ama. Tay, bulong niya. Tapos na. Hindi na sayang ang ginawa mo. Tahimik ang paligid. Pero sa unang pagkakataon, magaan ang dibdib niya. Isang bagong simula. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang maliit na bayan, may bagong guro sa technical school. Tahimik. Simpleng tao. Walang nakakaalam na minsan. Binago niya ang takbo ng bansa. Dahil sa isang detalyeng hindi pinansin ng 20 inhinyero. Ang truck. Ang lumang truck. Nasa museo na ngayon. May maliit na plaka sa tabi nito. Isang simpleng makina. Ang nagbunyag ng pinakamalaking kasinungalingan. Ang aral. Hindi palaging ang pinakamalakas ang tama. Hindi palaging ang pinakamarami ang nakakakita. Minsan, iisa lang ang handang tumingin ng mas malalim. At sapat na iyon para baguhin ang lahat.